lahat ay napakasimple lang. Alam na natin ito lahat, pero ito nga, ang aking pong purpose dito ay just to remind us na ang kaligtasan ay walang bayad. 8, you shall be witness unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and even unto the uttermost part of the earth. Yan po yung tinatawag nating Great Commission. At yan po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo, dahil nakita niya na marami pong taong maiimpyerno. Maliban na wala siyang relasyon kay Kristo, lahat ng kanyang gagawing mabuti ay walang kabuluhan. Kasi hindi po makapagliligtas ang mabuting gawa. Amen? Kahit ikaw pa ang pinakamabait na tao sa buong mundo, kung wala kang tamang relasyon kay Kristo, hindi pa rin yan sapat para ikay mapunta sa langit. Kahit anong effort ng isang tao, hindi niya kayang bayaran ng kanyang kaligtasan, dahil wala pong ibang tinuro ang Biblia para tayo maligtas kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo. Ano ka, baka piping saksi ka. Okay? Ang isang mute, mahirap siyang maging witness sa isang husgado. Bakit po? Kasi wala kang makukuhang informasyon sa kanya. Hindi siya, sabi nga doon, hindi siya magiging witness. Hindi siya makakatayo sa witness stand kasi wala siyang sasabihin dahil siya'y mute, pipe. Tayo po mga kapatid na mga mananampalataya, hindi po tayo piping saksi. Amen? Tayo po ay tunay na saksi na ang kaligtasan ay libre lang. Ipamahagi natin yan sa iba, i-extend natin. Ang problema nga mga kapatid, di ba? Nahihiya nga tayong sabihin sa ating Jerusalem, paano pa kaya sa iba? Ma-overcome mo ang pag na-share mo yan sa iyong family, makakapag-extend ka ng sharing not only in your Jerusalem but also in your Judea. So who is your Judea? Your neighbor, your friends, your classmate, your office mate. Kamusta? Meron ka bang nashiran? Mayroon ka ibahan kasi yung evangelism, yung tinatawag na soul winning. Madaling mag-evangelize, mahirap mag-soul winning. Pag sinabi nating evangelism or evangelize, share the gospel to them. Pero ang totoong soul winning, hindi mo lang siya na-evangelize, kundi ginamit ka ng Panginoon para siya'y maging kabahagi sa New Testament Church, mabago ang kanyang buhay at maging tapat sa Panginoon. So huwag tayong makontento na sa evangelism lang na okay na ako dito, na-sharean ko na to, bahala na siya. Basta ako, nagawa ko na yung aking parte bilang isang tao. No, kapatid. Tandaan po natin the threefold duty of the church: preaching, baptizing, and teaching. Sometimes, maaakay niya ba ang kapwa niya bulag? Pareha silang mahuhulog sa bangin. So ikaw, are you blind or not? Hindi ka po bulag. Nagbubulag-bulagan ka lang siguro. Kaya hindi ka makapag-akay ng kaluluwa o hindi ka makapagbahagi o hindi ka makapag-invite ng kaluluwa na mayroon pong maligtas. Alam nyo kung bawat isa po sa atin, mayroon po tayong compassion sa lost soul, hindi po mahirap lumago ang gawain ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? It's an awful place. When we say awful, what does it mean? Awful. Awful. Nakakilabot, no? Parang napakahirap. Hell is the place of no rest. Hell is the place of no relief. And hell is the place of no repentance. There's no second chance at all. Hell is an unavoidable place. Pagka napunta na sila doon, wala na silang pag-asa na maaalis pa doon. Naniniwala tayo sa dalawang uri ng eternal life and eternal death. Kaya nga, lagi natin itong inuulit-ulit mga kapatid na ultimo maawa po tayo, no? Unang-una, syempre, maging saksi tayo sa ating pamilya,
Maati mo ba na yung nanay tsaka tatay mo lumalangoy sa impyerno? Ikaw ay parang si Lazarus, no? Siya inaaliw sa sinapupunan ni Abraham. Ano mo ba yan? Maati mo ba yan sa sarili mo? Ikaw na lang mismo. Doon na lang sa pamilya mo, bakit hindi mo sila pinapansin na mabahagian sila ng ebanghelyo at mabahagian, pero gagawa ka ng paraan mo para sila'y hindi mapunta sa impyerno. Kasi meron kasi tayong ideolohiya na pagka na-share na natin, tapos na, wala na tayong pananagutan. Mali yung ganong klaseng ideolohiya ng isang Kristiyano. Huwag mong sukuan hanggat hindi mapunta sa kawain ng Diyos. Amen? Huwag mong sukuan. Gawin mo ang lahat ng mga kaya mo habang nabubuhay pa sila. Huwag mo silang sukuan. Salvation, mga kapatid. Bakit ba? Dami kong sinabi, no? Bakit ba natin to talaga kailangan? Kasi because of the reality of sin. Yung kasalanan na meron tayo, yun ang magdadala sa atin papunta sa impyerno. Pero kung makikilala ng tao si Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas, sabi ng Diyos sa Bible, your sin and your iniquity will I remember no more. Binalot na tayo ng banal na dugo ni Kristo. Hindi na yung kasalanan yung nakikita sa atin, kundi yung dugo ni Kristo na nadanak sa krus ng Kalbaryo. Banal po yun. O yung nasa harapan ninyo. Kung sumuko siya at hindi siya nanindigan sa Panginoon, hanggang ngayon magulo pa rin yung pamilya namin. Alam niyo yan si Arthur sa tatay namin, sa malaki ng sama ng loob niya sa tatay namin. Alam niyo kung bakit? Yung kulungan ng manok, siya lagi ang pinaglilinis. Hindi na ako sumusunod sa kanya kasi nagtatrabaho na ako, pero siya, ang daming tae ng manok doon, hugasan mo yan. Di bali lang, sabi ng tatay namin noon, di bali lang di kayo kumain, basta yung manok ko makakain. Pero yung ganong klase tao, binago na ng Diyos ngayon. Di ko na ngayon dito sa church. Di ko na. Kayang baguhin ng Diyos yung tulirong kaisipan basta makakilala kay Kristo. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Magkaroon ng tinatawag na repentance, yung metanoia, yung changing of mind, the way of thinking, direction, yung perspective. Basta totoong genuine faith, no? Totoo ang sinasabi ng Biblia na ang isang Kristiyanong nakakilala kay Kristo, siya'y magiging bagong nilalang. Ang kanyang lumang pagkatao ililipas at siya'y magiging bago kung magkakaroon ng totoong kaligtasan. Kaya lang mahirap mong akayin ng isang tao kung hindi ka convince sa sarili mo mismo. Kaya powerful ang testimony, mga kapatid. Very powerful yan, maniwala kayo. Very powerful. Hanggang sa, ayan na, sunod-sunod na. Hanggang sa nabuo na. Dati di kami nagpapansinan, wala kaming pakialam sa isa't isa. Pero nung nakakilala kami sa Panginoon, nagkaroon ng parang reunion yung aming pamilya spiritually dahil sa Panginoon. Na dati wala kaming pakialam sa isa't isa, ngayon nagkaroon kami ng care sa isa't isa. At hindi lamang natapos sa aming pamilya, kundi pati sa aming mga community. Doon sa DM compound, ang dami beses na nag-soul winning doon sa biyaya ng Diyos. Yung mga kababata ko doon, nung nag-soul winning doon, yun sa isa ko yung mga kababata ko doon. Classmate, co-office mate, sa lugar kung nasan ka, kailangan magagampanan natin ang ministry ng soul winning, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. No, sana hindi niyo makalimutan yan. Baka kasi wala na kayong burden. Sobrang tigas na ng puso ninyo na wala na kayong habag sa kaluluwa ng mga mapupunta sa impyerno. Kasi pag ganyan na nangyari sa sarili ninyo, delikado po yan. No? Ang tawag sa'yo, spiritual murderer. Pag wala ka ng burden sa kaluluwa ng ibang tao, spiritual murderer ka. Bakit? Wala ka ng passion ba na may mag-akay ng kaluluwa at may maligtas Umiikot na lang yung buhay sa sarili mo. No, umiikot na lang sa sarili mo kung paano mo i-improve yung sarili mo, na ang hangarin mo lang siguro ay puro mga temporal lang. Hindi mo makita yung burden, yung pangangailangan sa mga spiritual na bagay. Isa sa pinakamahalaga yung pag-aakay ng kaluluwa. Baka wala nang ganon sa puso natin, kapatid. Sa oras na ito, gusto ko pong maalala ninyo muli kung bakit kayo nandyan sa kinauupuan nyo ngayon.
Balik tanawan mo yung panahon na ikaw ay wala pa sa church ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa nakarating ka ngayon dito. Balik tanawan mo yun. Hindi mo utang na loob sa tao kung bakit ka nandyan ngayon. Salamat sa Diyos kasi natagpuan ka niya sa pamamagitan ng tao. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Church, ito yung ating tema, the principles of church growth. Isa sa pinakamalaking ebidensya na tayo lumalago, yung pag-aakay po ng kaluluwa. Sa Amerika, alam niyo po ba, ang laki ng simbahan, 18th century, punong-puno sila. Punong-puno yung miyembro, yung mga pews nila, halos walang bakante. Ang daming hymnal na nakakabit doon sa bawat upuan. Paglipas ng 100 years, itong 21st century, yung malaking simbahan na yung testimony ito ng isang pastor na galing doon. Yung laking simbahan na punong-puno, umaabot ng 500 attendance, alam nyo ilang na lang sila ngayon? 4 na lang. 4 na lang. Umaalog sila doon sa loob ng simbahan. Bakit po? Yung mga young people sa Amerika ayaw na magsimba. Kasi they are so liberated na. Yung iba doon, mga agnostic na. Mga humanism na, no? Delikado rin maging humanism masyado. Yung agnostic, yung masyado ka ng open doon sa sa society na ultimo yung Diyos na lumikha, kini-question mo na kung totoo ba talaga siya o hindi. Delikado na. Kaya sabi nga ng mga Amerikano, blessed pa tayo dito sa Pilipinas. Kasi meron pa tayong mga children ministry, mga young people fellowship. Sa kanila, ang laki ng simbahan, 800 square meter, halos 1 hektarya, 4 lang yung mananampalataya. Pero patuloy pa rin sila. Pero nakakalungkot. Matatanda na sila. Paano pag namatay na yung mga yon? Wala na. Amen po ba, mga kapatid? Kaya yung sa children ministry, mahalin niyo yung mga bata. Silang next generation eh. Yung young people, magtapat kayo habang youth kasi pag magkaanak kayo, aakayin nyo rin yung pamilya ninyo. Kasi kung hindi kayo active sa panahon ng youth kayo, baka mamamatay yung mananampalataya sa pamilya ninyo. Mamamatay. Bakit ko sinasabing mamamatay? Kasi magkakaanak ka. Kung hindi mo na-introduce sa Panginoon yan, pag namatay ka, kung hindi siya aktibo, magkakaanak siya. Paano niya tuturuan yung anak niya kung hindi siya naging tapat sa Panginoon? Mapuputol ang Kristiyano sa lahi mo pag hindi mo na ipasa ng maayos yung pananampalataya na nasa iyo ngayon. Kilala niyo si Timothy? Bakit siya naging pastor? Kasi tapat yung kanyang mama, si Eunice. Bakit naging mananampalataya si Eunice? Kasi mananampalataya yung kanyang mama. Sino po yun? Si Loida. So pinapasa yung yung tinatawag nating relationship kay Kristo. Di ba lang hindi ka na nga makapagpamana ng kayamanan sa mundong ito eh. Maipamana mo lang yung pananampalataya, masayang-masaya na ang Panginoon. Number 1. Number 1. Why we need salvation, mga kapatid? Bakit ba? Dami kong sinabi, no? Bakit ba natin to talaga kailangan? Kasi because of the reality of sin. Yung kasalanan na meron tayo, yun ang magdadala sa atin papunta sa impyerno. Pero kung makikilala ng tao si Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas, sabi ng Diyos sa Bible, your sin and your iniquity will I remember no more. Binalot na tayo ng banal na dugo ni Kristo. Hindi na yung kasalanan yung nakikita sa atin, kundi yung dugo ni Kristo na nadanak sa krus ng Kalbaryo. Banal po yun. May kasalanan po ang tao, mga kapatid. Makasalanan po tayo. Kaya yung mga nakikita lang sa labas, na nakakasalubong natin, mga makasalanan po yan. At ganun din tayo. Pero ang kaibahan lang, tayo po, nagsisi at sumampalataya ng lubusan ni Kristo. Sila, baka nananatili pa rin sa kanilang kasalanan at hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Okay? Doon pa lang sa pamilya natin, kapatid, mahabag na tayo eh. Alam nyo kung wala kayong habag sa pamilya niyo, lalo na sa labas dyan. Makinig kayong maigi, mga kapatid. Kung wala kayong habag sa inyong pamilya, hindi nyo sila kayang bahagian ng Ebanghelyo, mas lalo na dyan sa labas.
Wala, mas lalo kang walang awa dyan. Pero kung maintindihan mo yung burden na yon sa pamilya mo na talagang tinry mo yung best mo habang sila nabubuhay, talagang gagawin mo ang lahat. Kahit sinampal ka na, kahit pinalayas ka na, kahit pinersecute ka na, di ka pa rin tumigil, tuloy ka pa rin hanggang sa magkaroon ka ng isang bunga. Alam nyo, kahit isang bunga lang nga, may katulong ka eh. Yun na lang sana ang hangarin mo eh. Magkaroon ka ng isang bunga na maaakay. Ngayon, pag dalawa na kayo nakakaunawa sa ebanghelyo, dalawa na ka ngayon magtatrabaho. Mahirap magtrabaho na mag-isa lang eh. Tama ba? Oh. Kaya sa Pahardo family, purihin ng Diyos. Oh. Sila ngayon, isa na lang yung kulang sa kanila. Yung kanilang tatay. Brad, kayang baguhin ng Diyos yung tatay mo, makakilala lang sa Panginoon yan. Kahit gaano katularo ang utak niyan at isip niyan at gaano kawalang hiyat salbahe yan, pag nakilala niya si Kristo, babaguhin siya ng Diyos. Na, si Pablo nga, di ba? Pangulo sa lahat ng masama. Nabasa niyo ba sa Bible yan? Na si Pablo ay tinawag na pangulo sa lahat ng masama. 1 Timothy chapter 1 verse 15. This is faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Kung may pinaka-hepe o general sa mga masasama, si Pablo yon. Pero kahit po pinakamasama, pinatunayan ni Kristo na kaya niyang baguhin. Huwag natin isipin na wala na itong pag-asa tong mahal ko sa buhay kasi ito siya. Bilangin mo yung mga masamang ginawa niya, isa lang ang paraan para mawala yan sa kanya. Kailangan niya makakilala kay Kristo. Ini-invite namin, Pastor, hindi talaga eh. Makita sa buhay mo na meron ka talagang pananampalataya kay Kristo. Kasi po'y matuwid. Mga kapatid, kung may nakakataka sa hukuman ng tao, wala sa Diyos. No? It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Ang pinaka paraan lang para ang tao ay mapawalang sala ay sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo. Si Kristo po ang tinawag na advocate ng tao. He is our lawyer in the sight of God or in the judgment of God. Kasi lahat po tayo, mga kapatid, ano po tayo eh, kumbaga nasasakdal po tayong lahat. Tayo po ay mapapawalang sala, yung tinatawag na not guilty. Sa hukuman may tinatawag na court decision, guilty beyond reasonable doubt, no? Nakalagay po yan sa court decision. Sentensya niyan, makukulong. Mapagbabayaran niya yung kasalanan niya. Lahat po tayo may kasalanan. Pero ang ating maging abogado doon sa langit, pag tayo namatay, hindi tayo magiging guilty sa justice ng Diyos, sa batas ng Diyos, sa hukuman ng Diyos, dahil meron tayong Kristong tagapagtanggol. Yung dugo niya, yung ating pong sinampalatayanan, ang magiging paraan para tayo ay magkaroon ng spiritual pardon. No? Hindi na tayo mahihirapan pa doon sa impyerno sa pamamagitan ni Kristo. Is the source of salvation. Walang iba. Walang iba, hindi ang pagpapamember sa Salt and Light, hindi ikaw, hindi ang relihiyon, hindi ang mabuting gawa, hindi ang pagsunod sa 10 utos. Si Jesus lang ang tanging daan sa langit at wala nang iba. He is the way. Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by Christ alone. Acts 4:12. Walang ibang pangalan sa silong ng langit, sa sukat na ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo at wala nang iba. Okay? Yan lang po. Ganyan lang kasimple ang salvation. Ganyan lang po kasimple, mga kapatid. I-share po natin sa iba yan. Our religion can save us. Only Jesus, mga kapatid. There's only one mediator between God and man. And that is Christ Jesus, our Lord. Wala pong iba. Our good works can save us. Why? Sapagkat ang ating mga gawa ay hinalintulad sa isang maruming basahan. Tayo po'y marumi. Kahit gaano ka magpakabait, marumi ka pa rin sa harapan ng Diyos.
Magiging malinis ka lang kung ikaw ay merong katubusan mula sa dugo ni Kristo. Doon ka lang mapapawalang sala at maging malinis. Diba? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Yung kinanta natin kanina, diba? What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of... Ano ka ba noon? Ano ka noon? Ito ka na ngayon. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng metanoia, nagkaroon ng genuine faith, kaya ka naging ligtas. Kaya hindi lang natatapos yung salitang kaligtasan sa'yo. Maranasan din ng iba yung naranasan mo na binago ka rin ng Diyos. Amen? Accept Jesus as our Lord and Savior and have personal relationship with Him. Ito naman talaga yung pinakamahalaga, mga kapatid eh. Yung personal relationship kay Kristo. May tanong nga dyan, Pastor, yung sumunod ba sa panalangin, ano ba tumaas ng kamay, sumunod sa panalangin, yun ba'y katiyakan na siya'y ligtas na? Alam nyo, ang salvation kasi, sa totoo lang, ikaw lang naman talaga makakaalam niyan kung save ka na o hindi. Amen? Kasi personal relationship mo yan sa Diyos. Ako, sigurado ako na meron akong personal na relasyon sa Panginoon. Ikaw kaya, baka nagliligtas-ligtasan ka lang. Baka hindi totoo na ikaw ay totoong mananampalataya na talaga kay Kristo. Kasi nung may tumaas ng kamay, napataas ka na rin ng kamay. Kaya pinalapit kayo sa harapan. Sundin mo yung panalangin, sumunod ka naman. Akala mo ligtas ka na sa ganon. Nagkakamali ka, kapatid. Ang totoong ligtas, personal yan na relasyon sa Panginoong Kristo. Kahit pa tumaas ka ng kamay, kahit pa sumunod ka sa panalangin, kung hindi naman totoo yung relasyon mo, hindi naman totoo yung pagtanggap mo, bali wala pa rin yun. Naintindihan nyo ba yun, kapatid? Individual ang salvation. Hindi porke anak ka ng pastor ay automatic ligtas ka na kagad. Kailangan ng anak ng pastor siya mismo sumampalataya din kay Kristo. Hindi porke kapatid ka ng pastor o magulang mo pastor o kamag-anak ka ng pastor o malapit ka sa pastor ay automatic save ka na kagad. Hindi. Personal na relasyon yan sa Panginoong Kristo. Kaya tanongin ko kayo lahat, meron na ba kayong personal na relasyon kay Kristo? Ikaw lang nakakaalam sa puso mo. Kung totoo kang merong relasyon kay Kristo, sabi ng Diyos, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and all things are become new. Huwag mong sabihin Kristiyano ka, magmula nung tinanggap mo si Kristo, mas lalong sumama ugali mo. Hindi ka totoong Kristiyano. You shall know them by their fruits. And by their fruits, you shall know them. Baliktad lang naman yan eh. You shall know them by their fruits, and by their fruits, you shall know them. Ang masamang punong kahoy hindi magbubunga ng mabuting bunga. Okay? Ang mabuting punong kahoy ay magbubunga ng mabuting bunga. Ang isang Kristiyano ay nagbubunga ng bunga ng Espiritu. Amen? Bunga ng Espiritu, di ba? Love, joy, peace, ano pa? Long-suffering, patience, gentleness, ano pa? Meekness, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan ang totoong bunga ng isang Kristiyano. Now, sinasabi mo Kristiyano ka, lahat yan wala sa'yo, kapatid, magsisi ka na at tumanggap ka na sa Panginoon para magkaroon ka ng totoong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Magsitayo tayong lahat. Tayong lahat at pumikit. Sa mga mahal ka ng Panginoon.